My First Bible presents Jacob Steals the Blessing. Si Jacob ang naging paboritong anak ni Rebecca. Mahal din niya si Esau, pero ang gusto niya lang ay ang pinakamabuti para kay Jacob. Nang tumanda si Isaac, lumabo ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay di na nakakakita. Isang araw, sinabi ni Isaac kay Esau, Anak ko, dahil ikaw ang panganay, gusto kong ibigay sa iyo ang aking pagpapala. Pero ikaw muna ay mangaso at gawan mo ako ng nilaga ayon sa gusto ko sa kita pagpapalain. Okay. Narinig ni Rebecca ang sinabi ni Isaac kay Esau. Nang umalis si Esau, pumunta siya kay Jacob at sinabi, Jacob, ibibigay ng tatay mo ang kanyang pagpapala kay Esau, kaya making ka sa sasabihin ko. Kunin mo ang dalawa sa pinakamagagandang kambing mo. Ihahanda ko sila eksaktong gusto ni Isaac, upang dalhin sa iyong ama at ikaw ang tatanggap ng kanyang pagpapala at hindi ang iyong kapatid. Sumagot si Jacob, Ngunit si Esau ay mabalahibo at ako ay hindi. Kung hahawakan ako ng aking ama at mapagtanto niya na niloloko ko siya, ako ay kanyang isusumpa sa halip na basbasan. Anak ko, hayaan mong mapunta sa akin ang sumpa na iyan. Gawin mo lang ang ipinagagawa ko. At ginawa ni Jacob ang sinabi ng kanyang ina. Nang handa na ang pagkain, nilagyan ni Rebecca ng balat ng kambing si Jacob para maramdaman ni Isaac na parang balbon gaya ng kay Esau. At pumasok si Jacob sa silid ng kanyang ama. Paano ka nakahanap ng pagkain ng napakabilis? Tinulungan ako ng Panginoon. Ang boses mo ay parang kay Jacob. Halika, lumapit ka pa. Sabi ni Isaac sa kanya. Hinawakan niya ito at naramdaman ang buhok ng balat ng kambing. Pero parang si Esau. Sabi ni Isaac. Pagkatapos ay tinikman niya ang pagkaing ibinigay sa kanya ni Jacob. Sinabi ni Isaac, Narito ang iyong pagpapala. ang pagpapala ay isang bagay na napaka-espesyal. Blah, blah, blah. Alam ni Isaac na nakikinig ang Diyos. Hiniling niya sa Diyos na payamanin ang kanyang anak at paglingkuran ng ibang mga tao, kasama na ang kanyang kapatid. Humiling siya sa Diyos na basbasan ang lahat ng mabuti sa kanyang anak at alagaan siya at ilayo sa kasamaan. Amen. Nang matapos na si Isaac sa pagdarasal, lumabas si Jacob sa silid. Hindi nagtagal, bumalik si Esau mula sa kanyang pangangaso at dali-daling pumunta sa kanyang ama. Here. Bakit ka bumalik? May kailangan ka ba? Ama, ito ang unang beses kong pagdating. Kaya pala si Jacob yon. Esau, ninakaw ng kapatid mo ang iyong pagpapala. Hindi makapaniwala si Esau na niloko siya ng kanyang kapatid sa ikalawang pagkakataon. Noong una, kinuha ni Jacob ang kanyang karapatan sa pagkapanganay at ngayon naman, ninakaw na rin ni Jacob ang kanyang pagpapala. Ama ko, wala ka na bang pagpapala para sa akin? Pagpalain mo rin ako. Sabi ni Esau. Dahil sa habag, binasbasan din siya ni Isaac. Ikaw ay mabubuhay at maglilingkod sa iyong kapatid. Ngunit kapag ikaw ay di na mapakali, aalisin mo ang kanyang pamatok sa iyong liit. Si Esau ay galit na umalis. Labis siyang nagdamdam sa ginawa ng kanyang kapatid, kaya nagpasya siyang patayin ito. Natuklasan ni Rebecca ang plano ni Esau at tumakbo kay Jacob at binigyan siya ng babala. Jacob, bilisan mo, kailangan mong pumunta sa napakalayong lugar. Gusto kang patayin ni Esau. Pumunta ka sa bahay ng kapatid kong si Laban hanggang sa mawala ang galit ni Esau. Inimpake ni Jacob ang kanyang mga gamit, mabilis na nagpaalam, at pagkatapos ay umalis patungo sa ilang. Nang malaman ni Esau na umalis na si Jacob, alam niyang walang silbi nang subukang habulin siya, kaya nanatili siya kasama ang kanyang mga magulang at inalagaan sila sa kanilang pagtanda. Hindi nakuha ni Esau ang basbas ng kanyang ama, pero alam niyang isang karangalan ang alagaan ang kanyang mga magulang habang tumatanda sila. Si Jacob naman ay naglakbay patungo sa bayan ng kanyang ina.